Ni Pangulong Ferdinand Marcos ang courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng kanyang gabinete upang may sagawa ang recalibration ng administrasyon. Tiniyak ng palasyo na hindi maapektuhan ang mga proyekto habang isinasagawa ang performance review. Ayon kay Yusek Claire Castro, layunin ng hakbang na ito na alisin ang mga tamad at korap sa gobyerno at panatilihin lamang ang mga karapat-dapat. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Hataw Balita ngayon! Walang nakikitang problema ang mga senador sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na courtesy resignation sa mga miyembro ng kanyang gabinete para kina Senator Jingo Estrada, Coco Pimentel, JV Ejercito at Senate President Cheese Escudero. Ito ay lehitimong kapangyarihan ng Pangulo para masigurong epesyente at tapat ang mga opisyal ng pamahalaan. Nananawagan din sila sa Pangulo na piliin ang mga walang pansariling ambisyon at may malasakit sa serbisyo. Umaasa naman si Senator Nancy Binay na matatapos kaagad ang recalibration na ito ng administrasyon upang hindi maapektuhan ang mga serbisyo sa publiko. They serve at the pleasure of the President and kung gusto ni Presidente at hiningi niya yung courtesy resignation, I mean, yun yung prerogative ng ating Presidente. Ang ano ko lang siguro sana mabilis matapos itong proseso ng pagpapalit ng mga cabinet secretary kasi ako talaga ang concern ko is baka wag sanang maantala yung mga programa dahil nga dito sa courtesy resignations na mangyayari. Hataw Balita ngayon! Suportado ng liderato ng Kamara ang utos na courtesy resignation ng Pangulo sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagbubutihin pa ng Kongreso ang oversight role nito para matiyak na maisusulong ang reforma sa pamahalaan. Welcome din para kay House Minority Leader at For Peace Party List Representative Marcelino Libanan ang hakbang na ito ng Pangulo. Gayman, ilang kongresista din ang hindi sang-ayon sa panawagan ng Pangulo. Trying hard umano ang Pangulo ayon kay Kabataan Party List Representative-elect Rene Ho. Ipinahayag naman ni ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino na ang recalibration ay patunay na pangit ang performance ng administrasyon. Hataw Balita ngayon! Paring magpabagal ng ilang serbisyo ng pamahalaan ang pagpapalit ng liderato sa mga ahensya ayon sa isang political analyst. Kaugnay ito ng panawagan courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Ayon kay Dr. Froilan Calilong, kung papalitan ang mga cabinet secretaries, magkakaroon na naman ng bagong polisiya sa kada departamento ng gobyerno dahil sa papalit ng mga bagong kalihim sa bawat ahensya ng pamahalaan. Kapag ganito ang nangyari, tiyak na babagalan niya ang mga serbisyo ng gobyerno. Bukod dito, makakapagpatagal din niya sa usad ng trabaho ng gobyerno kung matatagalan bago ma-appoint ang isang cabinet secretary. Kung minsan yung ating commissioner appointments, ang tagal ng proseso ng pag-affirm o pag-confirm ng mga appointments, lalong magpapatagal ito doon sa mga public service delivery. And syempre, maantala yung mga programa. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang ilang mga political analysts na maaaring epekto ng pagkatalo ng karamihan sa mga inindorsong senador ng administrasyon ang kanyang panawagan courtesy resignation sa gabinete. Ipinapakita raw nito ang pagkadismaya ng publiko sa gobyerno, lalo na sa kakulangan ng konkretong programa at mataas na presyo ng bilihin. Sinabi ng palasyo ng layunin na hakbang na ito na ma-assess ang mga opisyal at iayon ang pamahalaan sa inaasahan ng taong bayan.
with reference to the outcome of the 2025 elections, in which the people have spoken that there is a considerable level of dismay and public outcry for the current administration to come up with more meaningful reforms and programmatic changes so that we will be able to navigate better heading into 2028. Hataw Balita ngayon. Hindi pwedeng italaga sa posisyon sa gobyerno ang mga natalong kandidato sa katatapos lang na halalan ayon sa Commission on Elections. Paliwanag ng poll body, kailangan pa nila mag-antay na 1 taon dahil sa umiiral na 1-year appointment ban. Nakasaad sa Article 9-B, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution na sino mang kandidato na hindi pinalad sa kahit anong eleksyon ay hindi maaaring italaga sa kahit anong sangay ng gobyerno. Kasama na rin dito ang mga government-owned or controlled corporations o GOCC at subsidiaries nito.